What's up mga kahasang, at ayun no, for today's video may in-order ako na adapter para sa ating LED lights. So naisip kong gumawa ng LED lights na DIY. So ayan, ito yung lagi kong ginagamit, 12 volts 2A na DC. Mura lang to, mga around 60 pesos lang yan. Tapos yung mga ginamit ko na LED modules nung nandun dati sa shop, ayan, tinago ko pa yan kasi okay pa yung mga yan. So pipilian lang natin yan, tapos bumili na rin ako ng tape, nano tape pa tawag dyan, para doon sa ano natin, ilaw. Yan, may mga extra akong wires, tsaka yan mga LEDs. Yung mga luma na to, wala akong biniling LED. So ayan o, ganito yung gagawin natin. Yan kasi nakakabit dyan, same lang yan ang gagawin natin ngayon. So ayan yung ating power adapter. Tapos ilang modules ba nagamit ko dito? Mga 25 na modules. 3 layers yan na 4 rows. Yan, nilagyan ko lahat yan. At kayang-kaya niya mga 25 modules. So ang isang module natin is 1 watt. So 25 watts ba yan? Yung lahat na yan. Hindi ko lang sure no, kung ganun. Pero ang alam ko kasi 1 module is 1 watt. So pag 25 25 watts yon. So dito naman natin gagawin no, kasi medyo madilim tong part na to. At minsan hindi ko makita yung mga isda ko dyan sa ilalim. Sa ibabaw hindi ko na malalagyan yan kasi wala tayong pagdidikitan. So gagawin na natin. Madali lang naman mag DIY itong ating LED. So ito, hindi natin kailangan yung dulo niya, kaya kailangan natin putulin at balatan natin para lumabas yung dalawang wire. So dalawang wire lang to, DC, positive negative yan. So yan, isang positive, isang negative. Yung ating LED module, DC din yon. So ang ibig sabihin nun, meron din yung positive at negative. Hindi yun pwedeng magbali-baliktad. Kailangan dire-diretso. Kung sa positive, puro positive lang yan kung magduduktong kayo. So tingnan natin kung ano yung mapapakinabangan pa natin dito, no? Itong mga LED ko na to, yung iba dyan magkakadikit talaga. At hindi ko pinutol kasi nga nung binigay sa akin to, binigay lang sa akin to ni Mitras Bakel dahil sobra doon sa nabili niya. So isang diretso pa to na LED. Tapos pagkakapusin yan, pwede natin duktungan. So tingnan natin kung may mga gumagana pa dito kasi ang tagal na nito. Yung iba dito mga 5 years old na. Grabe ang tagal, no? So tinesting ko na yung mga ilaw, pinagdikit-dikit ko na yan. Tingnan natin kung dapat ilaw yan hanggang sa dulo. So yun mga kasang, nakita naman natin na umiilaw siya hanggang dulo. So pinagduktong-duktong ko na lang yung isa. Yung isa naman, yan, may konting duktong din kasi medyo bitin. So yan, umiilaw naman hanggang dulo. So mamaya, pag-iisayin natin yan. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina, walang tape, kaya bumili ako ng tape, double-sided nano tape. Didikit lang natin yan. Tumatagal naman yung dikit niyan, depende sa pagdidikitan na lang. So ayun, madali lang naman i-install to, no? Ididikit nyo lang naman yung tape. Tapos syempre dapat malinis yung pagdidikitan nyo. Tapos yun nga, no, kung bago naman yung LED module nyo, kung bumili kayo ng 20 pieces nyan, dire-diretsong 20 pieces yan, o yung iba tig 10. Pero may nabibili pag 20 pieces, 20. So subukan na nga natin. Ayan, no, ang ganda, di ba? Mas maliwanag ng konti. Hindi siya gaanong kalakasan, no, pero mas okay na yung ganyan kaysa yung hindi mo makita. Kasi kung maglalagay ako ng mga ilaw diyan, yung kung gagamit tayo ng T5, marami rin tayong kailangan T5. Kung yung aquarium lights ang ilalagay natin diyan, sobrang mahal nun para diyan kasi nga kailangan natin marami. So yung aquarium lights nga natin, makakabili ka noon, pinakamura yata 200, yung 12 inches, mga ganon, 200, 300. Pati ito, nilagyan ko na rin. So itong LED module, 10 piraso niyan siguro, mga 100, mga 10 piso lang isa niyan. Sa iba nga, 5 piso lang So depende sa module yon. So ayun nga, pwede na yon sa setup na to. Para sa akin, no, pwede na kasi nakikita ko na sila at hindi na madilim masyado yung lugar. So di ba, ang ganda tignan. Kita-kita natin yung mga isda natin dito. At ayun, no. Okay na nga tayo. Ligpitan na. You want to play? Let's play. So yun mga kaasang, no, umagang-umaga may dumating sa akin dito kasi nga nakakita ko kagabi, may kausap ako na yun nga, nagbebenta ng sisi. So matagal na nga tayo naghahanap ng sisi at nakabili na nga tayo ngayon. So ngayon meron tayong bagong breeder dito. Batang-bata to pero proven breeder na daw to. Mga 2 beses na yata nakabreed. So batang-bata pa to, wala pa 1 taon.
At napakaganda nito na ZZ, SRD yan na CZ. Hindi ko lang alam kung imported. So dalawa yung ano natin, dalawa na yung male breeder natin, at sana magtuloy-tuloy yung breeding natin, magkaroon tayo ng napakaraming flower horn, dahil yun naman talaga ang goal natin is makagawa ng flower horn factory. Yun talaga yung pinaka-goal ko, guys. Yun kinukwento ko sa anak ko yan, na sabi ko gusto ko magkaroon ako ng factory ng flower horn. So syempre pag factory, napakadami dapat, maraming breeder, maraming grow out. So yun talaga yung pinaka-goal natin. So simulan natin pa unti-unti, tignan natin kung hanggang sa tayo makarating. Alright? So yun mga kasang, dito naman tayo silip sa likod, no, dahil nga meron pa akong mga binibenta dito, mga pang wholesale natin, no. Pwede pa ako magbenta dito siguro mga 30 pieces o 40 pieces, mga 150 pa yata ito o 200, mga ganon. Hindi ko alam kung ilang exact ano yan, no, ang bilang yan, pero mga around 200-300 pa siguro yan. Tapos may kasunod pa yan dito. So kailangan ko ilipat to, gusto ko ilipat yan kasi may gagawin tayo dyan. At para mas madali piliin, ilalagay ko na yan doon sa harapan. Kasi ang dami na rin umorder nito sa akin, parang 5 set yata yung umorder sa akin noong nakaraan. Nag-post lang ako isang beses, ang dami umorder. So ngayon, ayusin ko muna sila at tsaka tayo magpo-post. Kasi minsan dumadagsa yung orders natin pag nagpo-post tayo talaga. So ngayon, gusto ko mabilang, ikakal ko yung mga kailangan natin tanggalin, yung mga tie silk, hinihiwalay ko yan. Tapos tingnan natin kung ilan yung matitira. At kung ilan yung mga pwede natin ibenta at kung ilan yung ikikip ko. Kasi hindi ko naman para ikip lahat yan, napakarami yan. Kulang naman tayo sa grow out natin, tanks. Kaya nag-wholesale talaga ako para mabawasan din at hindi natin kayang palakihin lahat yan. Lagay natin dito lahat. So yung mga kasang, nasimot ko na siya. Ayan, wala na naman yung aquarium na yan. Ito na yung nakuha natin. Tingin ko mga 200, more or less mga 200, 250, mga ganun. Siguro walang 300 yan, mga 200, ganun, 200. Basta mahigit 100 yan. So, marami pa tayong pwede benta. Siguro magtitira lang ako ng 100 pieces para sa akin. Tapos, bibenta ko yung mga matitira. Tapos, palalaki natin itong mga to, syempre. May mga kasunod pa yan. Batch 6 na HB12. So, yun mga kasang, no, magkakaling na naman tayo dito. Iwalay ko muna yung mga tie silk. Kasi iba yung ano niyan iba yung trip niyan Maraming naghahanap sa atin ng tie silk, marami ring may ayaw ng tie silk. So, hindi lahat gusto ang tie silk, hindi rin naman lahat ayaw ng tie silk. So, hinihiwalay ko na yan at hindi ko na yan sinasama doon sa batch natin. Pero pag ganito, mahirap. Kaya inisip ko, mas madali na yatang piliin to ng kamay na lang. Hindi ko mapili. So, marami akong nakikitang tie silk, no? Parang 10% ng HB12 natin nagiging tie silk. At yun nga, hinihiwalay ko siya, nililipat ko yan pag nagkakaling tayo. Kasi may mga tao talaga na umorder ng tie silk. At meron namang umorder na ayaw nila ng tie silk. So, kanya-kanyang trip lang yan. No? Maganda yung tie silk, pero hindi lahat kasi nagagandahan. So, kailangan natin hiwalay yan. At hindi ko yan sinasama sa mga wholesale natin. Kung meron namang gusto, ano ba yan? Tahol ng tahol. Kung meron gustong umorder ng tie silk, tsaka ako lang binibigay ang mga tie silk natin. Pero kung ayaw nila, okay lang din naman. At nakahiwalay lang naman yan. So, ito yung mga tie silk natin, parang 25 pieces. Ngayon, meron pa akong mga naiwang tie silk. Kaso, kailangan ko na siyang ilagay sa aquarium, no? Kasi medyo hinihingal na, parang nanghihina sila. Baka madali pa tayo dyan. Lagay ko muna sila dito at baka may mangyari pa dahil nauubos na agad yung oxygen, yung tubig dun sa pinaglagyan natin. So, pipilihan ko na lang ulit to mamaya o bukas kung kailan ako magka-oras. Tatanggalin ko ulit yung mga tie silk. At bibilangin ko yung mga good size, tapos yung mga medyo malaki na para sa for retail, hiwalay ko rin yun. Tapos hiwalay ko din yung mga for wholesale. Tapos itong tie silk natin, meron akong aquarium dito na talagyan ko ng tie silk. Kaso nga lang yung iba dito medyo malaki na. So, expected ko na rin na makakahal niya yung iba dyan. So, kung masyadong maliit, hindi kakayanin, talagang magiging kal siya dyan. At wala na rin ako magagawa dahil yun, kailangan natin magkal. Hindi ko naman papalaki lahat yan. Yung iba kasi masyadong maliit pa. At alam ko na yung pupuntahan nun. At dahil sinamahan natin siya ng malaki dyan. So, matibay na lang dyan. Alright, ganun lang naman tayo magkaling. Tapos ito, medyo nanghihina sila. Hindi lumalangoy. So, mamaya ko na lang itutuloy yung ginagawa ko dyan na pagpili. Ayun, may tie silk pa nga natira, mga ilang peraso.
So yun, available pa rin ang wholesale sa atin, siguro mga 3 sets pa yan. Tapos ayun na nga no, kaya ko inalis yung mga tie silk doon sa likod dahil gusto ko i-breed ulit itong ating HB12 no, dahil mga 2 to 3 3 weeks na yan simula nung napahinga na yun, hindi natin naalagaan yung fry nila. So ngayon subukan natin ulit i-breed. Breed lang naman tayo ng breed. Bale itong HB12 natin nakalock na yan dyan. Kung sino yung pares niya, yan na yan hanggang tumanda na sila. Basta kaya nila mag-breed kasi maganda naman yung lumalabas na HB12. So yun, prepare ko na nga yung lalagyan nila dyan. Nilagyan ko muna ng divider no, kasi medyo nagbabago na rin yung ugali ng ating female. Dati basta pinagsasama ko na lang, di na nag-aaway eh. Ngayon medyo matapang na yung female natin at nagbubugbugan na sila. So para safe lang silang dalawa, mas mabuting meron muna silang divider. So lalagyan ko muna silang divider, tapos mga 1 araw, 2 araw, susubukan ko silang pagsamahin. Pag di sila nag-away, tsaka ko sila iiwanan na magkasama na. Kasi mahirap din kasi pag pinilit mo talaga yan, lalo na sa unang pagsasama nila, tapos pinilit mo sila, talagang hindi mo ine-expect, kawawa naman kung magkakagatan yung mga yan, magkakasugat yung mga yan, magkakaproblema ka pa. So yun, kahit nakailang breed na tayo dito, siguro mga 10 beses na natin na i-breed yan, nag-away pa rin. So ito, kailangan ko palang takpan ito dahil nakikita ng ating X-Max, yung binigay sa atin ng Reborn Crossbreed. Pinapalaki ko rin yan para maging breeder natin soon. So ito nga, yung kabila nilagyan ko ng ng karton. So ito, lalagyan ko rin ng harang yan dyan para hindi sila maabala sa pagbe-breed. Ayan, gigil yung ating NMAX para makafocus sila sa breeding, silang dalawa. Wala pang imik yung ating male Tignan natin, medyo mahina yung bulahan nitong ating aeration. Nagdagan natin ng konting aeration. Tapos na water change ko na rin yan. Ready na yan, nilagyan ko pa ng methylene blue yan. So kung sakali mag-itlog to bukas o sa 1 araw, tignan natin kung mabubuhay no. Ilang beses na rin naman natin na i-breed yan. So ayun lang muna mga kaasang, sana nag-enjoy ko sa video na to. Abangan nyo na lang yung mga updates ko. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out. Peace.